Number two, approaches and theories of crime is the objective approach. Pag sinabi nating objective approach, ito yung pag-aaral na kung saan naapektuhan yung pagkatao ng isang tao para siya maging isang kriminal. So meron tayong apat na objective approaches in the study of the theories of crime kung bakit merong mga tao na nakakagawa ng krimen. Hindi lahat ay born criminal. Hindi lahat ay dahil nakikita niya sa kanyang magulang, sa kanyang tatay, sa kanyang nanay. So yung iba ay maaring ito ay maaring ang ilan ay dahil sa mga nakapaligid sa kanya. Ano ba ang pinagkaiba ng geographical approach at ecological approach? Pag sinabi nating geographical approach class, this approach considers topography o kaya ay yung location kung saan ka nakatira. Kaya may pag-aaral class, halimbawa, yung isang tao, lumaki siya sa, sabihin na natin na squatter area, at yung isang tao naman, lumaki siya sa isang subdivision, sabihin na natin. Sa tingin ninyo, ano ang prone o kaya ay may possibility sa kanilang dalawa na makagawa ng krimen base sa environment nila? By the way, ang topography class ay tumutukoy ito sa lugar kung saan ka nakatira. So that is about the geographical approach. So, of course, we will consider na yung nakatira sa squatter area ang prone na makakumit ng crime kumpara sa tao na nasa subdivision na puro busy ang mga tao doon. Okay? So, kaya kung ang clue lang natin sa geographical is yung kantang Geography. Yeah, may kantang Geography. Kapag napapakinggan nyo, umpisa pa lang ng kanta, lugar na ang tinutukoy. Yung different places. So, ibig sabihin ng geographical approach, this refers to a place where it affects the behavior of a person leading or it will lead him to become a criminal. Sabi nga nila, parang magkakaibigan lang yan, no? Tell me your friends and I will tell you who you are. Parang ganun lang yon. Sabihin mo sa akin kung saan ka nakatira at sasabihin ko kung ano ka. Parang ganun lang yon, no? Kaya kapag sinabi mo, sa lugar ng Mabini, example lang ito, maraming drugs doon, di may possibility na drug pusher ka or drug addict ka. Okay? Ano naman ang ecological approach? Pag sinabi nating ecological approach, this refers to the biotic grouping of men. Ayan. Alam naman natin, class, na kapag ang mga tao, marami sila sa isang lugar, nagkakaroon ng competition yan. Nagkakaroon ng comparison yan sa bawat isa. Kaya nga, nandyan yung chismisan. Kwento-kwentuhan ang kinukwento, yung kapitbahay, yung ganito, hanggang sa umabot naman kay ganito, hanggang sa naipasa kay ganito, at nakarating sa tao na pinag-uusapan. Siyempre, hindi naman totoo na ako ang nagnakaw, sasabihin niya na. Di magkakaroon na yan ng behavioral thinking ng isang tao or yung attitude ng isang tao na magagalit. And that will lead him to commit a crime. Okay, di ba? So, when we say ecological approach, this deals on the biotic grouping of men resulting to the competition ng bawat isa. Nagko-competition sila. Okay? Competition sa buhay, no? Gusto niya siya yung nakakaangat, siya yung mayaman, yung isa naman ang gusto niya yun lang ang mahirap. Okay? Na kung minsan naglilid dyan na makagawa tayo ng krimen, no? Minsan hindi natin tinatanggap yung isang tao, minamaliit natin yung isang tao, yung minamaliit natin na isang tao sa lugar natin, iyon pala ang papatay sa'yo. Diba? So, that is about the ecological approach. Sa basic understanding natin, kasi meron naman tayong napag-aralan sa science under ecology. Pag sinabi kasi nating ecology sa isang lugar, parang kanyan no?
ecosystem na maraming mga hayop sa lugar. At sa isang lugar, sa lugar na yon, sila ang nagkakainan. Yung chain ng ecosystem natin, para sila mabuhay, sila ang nagkakainan, naglalapaan, no? So parang ganoon sa community, sa ecological approach, na walang ibang sisira sa tao, walang ibang dahilan na makagawa ang isang tao kung hindi tayo rin sa lugar natin. Depende na lang yan sa culture ng isang lugar, kasi may mga lugar talaga na magulo. May lugar din na wala ka namang masyadong naririnig na krimen. May lugar na mababait. Nagpapakain pa sila pag pumunta ka doon, binibisita ka nila, pinapakain ka nila. May mga lugar naman na pag pumunta ka, papatayin ka nila, bubugbugin ka nila. So that is all about the explanation of ecological approach. Number 3 and number 4, anong pinagkaiba ng economic approach at socio-cultural approach? Madali lang yung economic approach, no? Kasi pag sinabi nating economic approach, the reason why a person commit a crime is because of lack of financial. Pera. Pag sinabi nating economic, pera ang pinag-uusapan dyan, no? Kaya yung mga nagnanakaw, ba't ka nagnakaw? Sir, walang pambili ng gatas, walang pambili ng pampers, no? Yan ang mga dahilan ng mga iba. So, kailangan nilang kailangan nilang magnakaw para masatisfy yung kanilang needs, no, kanilang mga pangangailangan. Kaya nga, ang very common sa atin, the reason why a person commit crime is poverty. But actually, yung poverty na yan, lead lang yan, parang isa lang. Pero ang pinaka-common na isang article na nabasa ko ay needs, dahil kailangan, no? Kasi mayaman, mahirap, parehas na nakakagawa ng krimen. Ang mayaman may pangangailangan, kaya nga yung mga mayaman na yan, yung iba milyon ang ninanakaw. Mayaman at mahirap, mayroong pangangailangan, lahat tayo, and that is fall under economic approach. Ano naman yung socio-cultural approach, class? Pag sinabi nating socio-cultural approach, ang socio-cultural approach, maraming mga ahensya sa community na nakaka-impluensya sa behavior ng isang tao. Just like institution, no? Alam niyo ba, class, sa isang institution, example natin dito ay school. Alam niyo ba na sa school, nag-uumpisa ang fraternity, nag-uumpisa ang bugbugan, nag-uumpisa kang humamon, no? Bata pa lang tayo, di ba? Napapasaba na tayo sa mga delinquent behavior, kasi nga sa eskwelahan nag-uumpisa talaga ang mga yan, hindi natin maiwasan yan, nandyan na talaga yan. Okay? So it affects also it affects also our behavior to become criminal, because in an institution just like school, though the purpose of school is for us to learn, but hindi lang yan. Socialization, natututo din tayo dyan on how to socialize, at sa socialization natututo tayong makisama, depensahan ang kaibigan, no? Pag inaapi, tinutulungan, nag-uumpisa lahat yan, that leads a person to commit delinquent act. Ano pa? Religious sector. Alam nyo, may relihiyon, no? May relihiyon na ewan ko kung tinuturuan o kaya ay iniimpluwensyahan ang isang tao na kapag may nang-api sa relihiyon mo, pwede mong patayin. May relihiyon na ganyan. Parang ipaglaban mo ang relihiyon mo hanggang sa kamatayan. No? Ganun ba ang gagawin natin? Kapag inaapi tayo ng ibang relihiyon, iba-iba tayo ng relihiyon. No? Pero hindi naman yun ang dapat ituro sa relihiyon eh. Pag sinabi nating relihiyon, okay, that refers to spiritual aspect of our life, believing on the right, proper, righteous, because we believe that God is righteous.
di ba? Kung inapi tayo ng iba, huwag tayong mangganti. Yan nga ang utos huwag tayong mangganti. Sa akin ang paghihiganti, sabi ni God. Okay? Pero may religion na ganyan. Meron pang religion na hinamon ang kanyang mga membro na uminom ng lason at hindi daw sila tatablan ng lason. Nung uminom silang lahat, patay silang lahat. Okay? Kaya minsan religious sector or they will also influence us. Diba? Political aspect also. Partisan. Kay partido. Kapag hindi mo kapartido, kahit kapatid mo, babarilin mo. Diba? Hindi mo kapartido ang tatay mo, babarilin mo. Okay? It will influence us to commit crime. Ang tawag dyan ay socio-cultural approach. Yung mga different institution na nakapaligid sa atin sa loob ng community na nakakaapekto sa atin na nakakaapekto sa ating ugali, na yung pag-uugali natin ay makakagawa ng krimen. Okay? Makakasakit sa iba. Okay? So, yun yung under the objective approaches. Now, let's proceed to ano ang pinagkaiba ng phrenology at physiognomy. Okay? Merong nalilito rin dito sa pag lumalabas ito sa Macboard examination, nalilito sila sa phrenology at physiognomy. Ang physiognomy kasi class, this refers to the body structure in relation to the type of crime a person commits. Later on, we will discuss that about the body structure of crime. Kasi meron tayong mga classification ng physical characteristics, no? And one thing more in physiognomy, this refers to the facial structure. Napapag-aralan daw sa mukha, no, ng isang tao na based sa iyong mukha, they will determine what type of crime you commit. Yung parang prone ka na makakommit. So yan yung pag-aaral sa physiognomy. Ang phrenology naman, this is the study on the skull, the external formation of our skull. Okay? Sa ulo, no? So may mga tao kasi talaga na iba-iba ang structure, no? At yan daw, base dyan, meron ding crime na commensurate the theory na pwede mong makumit, no? So yan, hanggang dun lang tayo, ano? Ang idea natin, ang knowledge natin ay hanggang dun lang. Pag sinabi nating phrenology, that refers to the study of skull of a person that will lead him to commit a crime. Ang physiognomy naman, that refers to our body structure and to include also facial, sa mukha, no? Sa mukha ng isang tao, kasi ang pag-aaral nga ay parang pinag-aralan nila yan, ang hugis ng mukha natin at ang hugis ng mukha ng baboy, ng hayop, ay parang ganun din ang way mo na mag-commit ng crime. Okay? Yung hugis ng mukha mo ay elongated na parang ibon, no? So, ganun din ang way mo na mag-commit ng crime. Ganun yan, no? Later on, mapapasadahan natin ang mga yan, no? As we discuss. Now, let's proceed to the personalities in the study of criminology. Umpisan natin kay David Emil Durkheim. Sino ba si David Emil Durkheim? He is the one who pioneered the study of anomy theory. Ano ba ang anomy theory, class? Ang anomy theory, sabi niya, the absence of norms in the society will provide a setting for a person to commit crime. Totoo yan. Okay? If there is no crime, there is no law. Or if there is no law, there is no crime. Ang norm kasi, in the absence of norm, ang ibig sabihin ng norm is rules o kaya ay law or regulations. So in short, batas. Ang norms ay batas. If there is no law, there is no crime. Totoo naman yun, di ba?
Kung wala tayong batas, meron bang crime? Wala. So, tama yung sabi ni David Emil Durkheim, yung kanyang anime theory, na in the absence of norm, okay, it leads a person to commit crime. O, sabihin natin, tanggalin natin ang batas sa rape. O, ano nang mangyari sa mga tao? Diba? E di libre nang mang-rape anytime. At any day, pwedeng mang-rape. Nako, may halin tulad tayo sa manok. Alam niyo yung manok? Na kahit yung manok katatapos niyang nangitlog, yung partner niya, kung gusto niyang i-rape yung manok, habol-habulin niya yan kahit saan magpunta, kamatin na ata, gana mabannog di babae, rapin na jayid. No? Ganun ang mangyari kung matatanggal ang batas. Kasi kung walang batas, if there is no law, there is no crime. Number 2, Robert Ezra Park. Sino si Robert Ezra Park? Alam niyo, ang clue natin dito yung park, parang parke, no? Siya yung nag-introduce ng human ecology theory. Ano naman ang human ecology theory, sir? This is study of interrelationship of people in their environment. This theory maintains that crime is a function of social change. Sabi niya sa human ecology theory, nagkakaroon ng pagbabago ang tao sa kanyang pag-uugali kasi pati rin naman ang paligid natin nagbabago din. 'Di ba? That leads a person to commit crime. Sige, dito sa lugar natin or sa lugar ninyo. Noon naman, ang lugar ninyo wala namang mga establishmentong ganyan, 'di ba? Puro malawak na bukirin. Walang masyadong mga tao. So, ibig sabihin, pag i-compare natin ang crime noon at ngayon, mas konti ang crime noong bukirin pa lang yan. Kesa compare ngayon na maraming mga bahay-bahay na, maraming mga nagsitayo ang establishmento na. So, nagbabago na rin ang paligid. At nagbabago na rin ang buhay ng tao. Yung nakasanayan nilang magtanim ng palay or magbukid, wala na. Construction na lang. Kaya pag natapos yung construction, saan na sila pupunta? Pupunta na sila sa Metro Manila na mag-construction. Kasi nga naman, in fairness naman, malaki din ang kita ng mga nagko-construction. Malakas lang ang katawan mo. Pero, ang problema, pumunta ka ng Manila, dahil sa pagko-construction mo doon, na lumapit ka na sa prone sa mga kriminalidad sa Metro Manila. So, may tendency rin na magiging criminal ka. So, that is the explanation of the human ecology theory, the interrelationship of people in their environment. Okay? Next, Ernest Kretschmer. O, yan na. Ito na si Ernest Kretschmer. Ernest Kretschmer is the first person, the originator of somatotyping. Ano yung somatotyping, sir? Yan yung classification ng katawan ng tao. Taba, katamtaman ang pangangatawan at payat. Tatlo lang naman yan. Asthenic, athletic, at saka picnic. Yung asthenic, yan yung mga lean, slight, build narrow shoulders. Yan. Mga lean, mga payat. So sabi ni Ernest Kretschmer, ang asthenic, payat ang mga ito, ang prone, ang crime na nakukumit ng mga ito ay theft and fraud, pangluloko. Pag nanakaw at pangluloko, siguro marahil dahil payat. Kaya nasabi ni Ernest Kretschmer na sila yung prone sa makagawa ng pagnanakaw. No? O, tingnan nyo na ang mga katawan ninyo kung ano kayo. Next, athletic. Ano ang athletic? Sa salitang athletic, strong, muscular build. No? So, bato-bato ang katawan. No? Mga malalakas.
So they are called athletic. Ang nakukumit naman na crime ng mga ito ay violent crime. Pwede silang makapatay. No? Number 3 is picnic. Ang clue natin dyan, mahilig sa picnic, mahilig sa kainan, kain ng kain. Kaya sila yung matataba na tao. Sabi nga dito, rounded figure. Nako, puro round. Round ang mukha, round ang katawan, ang laki ng katawan, no? Broad face, okay? Dahil sa taba, no? And they tend to commit deception, pangluloko, deceiving. Gumagawa sila ng mga bagay na deceiving, hindi totoo, no? Nag-iimbento ng kwento, hindi totoo. Nag-iimbento ng kung ano-ano na hindi naman totoo, no? So yan, deceiving sila. And violence also. They commit also violence. They commit deception, fraud also, and violence. Yeah. Next, William Sheldon. Ito na, here comes William Sheldon. Siya ngayon yung nagsabi na, ang ipapangalan natin sa ganitong klase ng tao, yung ginawa ni Ernest Kretschmer, ay somatotyping. Okay? Ano ba ang somatotyping? Ito yung primary determinant of the behavior of a person based on the physique ng tao. Yan na yung somatotyping. So, in-improve lang niya yung ginawa ni Ernest Kretschmer. Kaya meron tayong endomorph or endomorphy, mesomorphy, and ectomorphy. So, ano ang pinagkaiba ng tatlo? Parehas din kay Ernest Kretschmer, pinalitan lang niya yung pangalan. Kasi nga siya, siyempre, ibang tao, gumawa rin siya ng kanyang sariling termino. Kaya endomorph, mesomorph, at saka ectomorph. So, pag sinabi nating endomorph, these are the person who are rounded figure, mga matataba, no? Ang mga ito. Kaya kung ang katawan mo ay mataba, malaki ang katawan mo na taba, okay, ang tawag dyan ay endomorph. Kung ang katawan mo naman ay athletic type, muscular type, no? Ikaw ay mesomorph. Kung ikaw naman ay payat, flat chest, no? Thin, okay, slender na tinatawag, ikaw ay ectomorph. So parehas lang yung ginawa ni kumbaga in-improve lang ni William Sheldon, no? Who is Edwin Sutherland? Huwag niyong kalilimutan si Edwin Sutherland. He is the Dean of Modern Criminology. Siya yung nag-advocate ng DAT, Differential Association Theory. Sa salitang Differential Association Theory, ilagay natin sa fraternity kasi nga magkaiba-ibang frat yan. Alam nyo ba, nung nasa Biskaya ako, naririnig, hindi naman ako involved, pero naririnig ko lang, hindi naman tayo nagbibingi-bingihan. No, alam naman natin ang nakapaligid sa atin. Yung kaibigan ko nga, member ng frat. Yung isang kaibigan ko, ibang frat. Nag-aaway-away sila. No? So, yan ang bakit may away-away? Kasi nga may grupo-grupo. Ang tawag yan, Differential Association Theory. Okay? Ano naman kay Walter Reckless? He advocate the containment theory, no? Ano ang containment theory? Ang ibig sabihin ng containment theory, this theory is a form of controlling the internal and external factors, no? Ano ba ang internal at external factors of the behavior of a person? Pag sinabi nating behavior of a person, internal, it refers to within the family. Kasi nga, sa loob ng pamilya mo, doon ka naman natututo. Natututo kayong magagandang asal, yung pag-uugali mo. Tapos pag lumabas ka,
beyond your family. Lumabas ka outside of your family. Yan na yung environment. External factors naman na nag-i-influence sa behavior mo. Okay? Kaya ang tawag yan ay containment theory. Kung nakakontain ka sa loob ng pamilya mo, behavior na na-adapt mo, pag na-maintain mo yan, yan yung ugali mo sa loob ng bahay mo. Kapag nasa labas ka naman at na-influensyahan ka sa labas ng bahay mo, sa labas ng bahay nyo, yung external factor, yung ugali na na-adapt mo doon, ang tawag dyan ay, yun yung external factor. Okay? Kaya ang tawag dyan ay containment theory. Okay? Next is Robert King Merton. Who is Robert King Merton? He advocates the strain theory. Ano naman ang strain theory? Pag sinabi natin strain theory, maintains that failure of a man to achieve a higher status of life may cause them to commit crime. Kapag daw may pangarap tayo at hindi natin naabot yung pangarap natin, pwede na yan ang rason na makakakumit tayo ng crime. Totoo yan. Yung mga tao na ine-expect nila na ito, makakamit ko ito. Ine-expect nila na si Miss Beautiful, magiging asawa ko yan. Kaya nga, pag na-frustrate ang ibang tao, because of their frustration, pinapatay ang sarili. Diba? Yung iba nagbibigti. Kung hindi naman, yung ibang tao ang pinapatay. Okay? Because of frustration. Because of frustration, galit sa magulang dahil hindi pinag-aral. Okay, di ba? Dahil sa frustration sa mga magulang, nag-asawa ng maaga. No? So, yan yung talagang totoo itong mga theory na ito, proven theory, na wherein if we are frustrated, if we are failure to achieve our expectation or our ambition, it will lead us to commit crime. Next is Albert Cohen. Who is Albert Cohen? He advocates the subculture theory. Ano ba ang subculture theory? When we say subculture, may mga kultura kasi tayo. Okay? Subculture, kung ikaw yung nasa mahirap, okay? Lower class, upper class, middle class. So, ganun yan eh. Lower class, middle class, upper class. So, sabi ni Albert Cohen, okay, subculture theory, kasi minsan nasa culture tayo na mahirap, middle, at saka upper. Sabi niya, ito daw mga nasa lower class, hindi sila makapag-relate, hindi sila nakaka-relate kay upper class. Kaya nagkakaroon ng conflict ang dalawa, mahirap at mayaman, kaya nag-aaway-away ang dalawang culture, subculture. Okay? Totoo naman. Di ba? Minsan, unfair nga minsan. No? I don't know kung na-observe nyo. Ako, observer kasi ako eh. Pag pumunta ako sa isang lugar, ino-observe ko kasi nag-observe ako. Halimbawa, isang occasion, nakaupo ka doon, nakapwesto ka na, matagal ka na, nakaupo doon. Naghihintay ka ng pagkain. Here comes yung mga nakabarong, no? Nakasasakyan. Okay? Sasabihin pa sa'yo, alis ka dyan at maupo sila. Doon ka na lang sa likod. Di ba? Tama ba yun na gagawin natin? Kaya, ano nang pakiramdam nung pinaalis mo doon? See? Mag-iisip din yun, ano ba naman yan? Dahil ba mayaman yan? Ayan na, nagkikreate na ng motive ang isang tao para magalit siya sa mayaman. Okay? Yun namang mayaman, pag hindi pinagbigyan at saka hindi binisita, magagalit sa mahirap kasi hindi binisita. Kaya subculture theory, nangyayari yan. Talagang
na-observe natin sa ating paligid. Next, si Gresham Sykes, he advocate the neutralization theory. Ano ba ang neutralization theory, class? Maintains that an individual will obey or disobey rules. Diba? Totoo naman yan. Totoo ito. Neutralization theory. Okay? Na ang tao, pwede niyang i-obey, pwede niyang i-disobey. It's a sad news yesterday. One of our graduates naibalita na namatay. Ang tiningnan ko yung picture, aksidente, motorcycle accident. So ang tama sa ulo. Kaya sabi ko, kung siguro nag-helmet ito, buhay pa siguro ito. No? Ang problema kasi natin minsan, kahit inuutusan tayo na mag-helmet, hindi tayo nag-helmet. Okay? Kaya wag sana nating sayangin ang ating buhay. Kaya nga mayroon tayong batas na hindi ka pwedeng magmotor na wala kang helmet, na wala kang gear, wala kang gamit. Kasi may possibility kasi na habang you are on your way, you will encounter accident. May possibility kasi yan, kaya may batas. Ibig sabihin ng batas, seryoso ang gobyerno, kaya gumawa sila ng law na sundin natin. Pag wala kang helmet, huwag kang mag-drive. No? Sayang ang buhay, sayang ang buhay. Okay, sayang ang buhay. Tayong mga buhay, sayang ang buhay natin. No? Sabi ko nga, kung naka-helmet sana, di buhay sana. Okay? Hindi naman binaril. Talagang aksidente. No? Ganon. We will obey. Nasa sa atin if we disobey. Parang nasa control natin yon. Ang tawag dyan ay neutralization theory. Next, Lloyd Olin. Si Lloyd Olin naman, he advocate the differential opportunity theory, DOT. Kay Dean of Criminology, DAT, differential association theory. Ito naman kay Lloyd Olin, differential opportunity theory. So, opportunity ang pinagkaiba at association ang yung nasa taas naman, yung diniscuss natin kanina. So, ano ba ang DOT? Ano ba ang ibig sabihin yan? Explains that the society leads the lower class to one thing. Sinasabi niya, ini-explain niya sa differential opportunity theory, ini-explain niya na tayo daw na mahihirap, no? Parang ini-induce tayo ng community, ng society, kung ano ang uso, yun ang gawin, yun ang sundin. Kagaya ngayon, uso ang cellphone. Lahat na tayo naka-cellphone dahil sa lockdown. Pero bago pa ang lockdown, halos lahat na. Kasi nga, yun ang pagbabago sa society. Yun ang changes sa community natin. Kaya tinutulak tayong mahirap na kahit hirap tayo sa pera, na makabili ng cellphone na maganda, 5,000, 6,000, 8,000, pinipilit natin, makuha lang natin yon at makasabay sa uso ngayon. Okay? Diba? So, yan ang tinatawag na differential opportunity theory. Okay? So, next, Adolf Quetelet. Siya ang nagsabi, si Adolf Quetelet kasi class ay he pioneered the cartography and the Cartographic School of Criminology, no? Na sabi niya na sa kanyang discovery that crime against person nag-i-increase sa summer at crime against property nag-i-increase during rainy season o kaya ay winter, during winter, no? So yan yung advocate ni Adolf Quetelet, no? Dito na tayo kay Simon Freud. Yan, yung nabanggit ko noon. Sino ba si Simon Freud? Simon Freud is
is an Australian neurologist and psychiatrist, and he founded the psychoanalytical theory, and he is the father of psychoanalysis. Okay? And sa kanyang katalinuhan, no? Sabi niya, mayroong 3 personality ang tao. Ano 'yon? The id, the ego, and the superego. So ang ganda nga ng explanation niya eh. Yung id, that is known as the pleasure principle. Okay? Because it takes an instant gratification for oneself without concern for others' right. Ibig sabihin, yan yung ugali, that is the original, that is the original of your behavior. Okay? Kung ano ka talaga. Because you don't concern with the feelings of others. You act. Your action is, that is your unique action. That is your unique character. Eh, hindi mo pala alam, nakakasakit ka na sa iba. May mga ganong tao kasi. No? May mga ganong tao. Sobra silang, sobra yung, sabihin na natin, joker sila. Pero, iba yung the way nilang mag-joke. Yung joke na alam nila ay insulto na sa iba. Di ba? Kaya, pleasure principle. Ibig sabihin, parang yan yung ikinakasaya mo. Kaya nga minsan, pag may iba na, tuwang-tuwa ka na, masaya ka na, o di ba? May mga ganun na pag nagsasalita tayo, meron tayong sinasabihan tayo na masaya ka na, di ba? Tumatawa tayo, kinukwento natin, nagkukwentuhan tayo, tapos narinig niya, masaya ka na. Ayan, the id. Yes, the id. Yung ego naman, known as the reality principle, no? Yung ego. Gaano ka kasensitive na tao? Ang ego kasi, dyan yung sensitivity ng tao eh. Kapag nakarinig ka ng hindi maganda, nagiging seryoso ka na. Kasi natamaan yung ego mo. Sensitive yun. Kaya yung ego natin. May mga tao din na nakokontrol nila yung ego. Bakit? Kasi merong super ego. Yang super ego, binabalance niya si id at saka si ego. Ang trabaho ng super ego, balance the id and the ego. In other words, ang ibig sabihin ng super ego is our conscience. Konsensya. Diba? Instead na magalit ka, ngumingiti-ngiti ka na lang, kinokontrol mo yung sarili mo, pero deep inside, kininam, danugang kang tupay, parang ganon, no? Deep inside, no? Pinagtatawanan ka, ngumingiti-ngiti ka lang, pero deep inside, paltugang kang tupay. Di ba? Deep inside, rumor ka lang, labas ka lang. Di ba? Ganon. Hindi mo magawa. Bakit hindi mo magawa yon? Kasi nga, mayroon kang conscience, may konsensya ka. Okay? Binabalance niya, kaya nga ang problema, kung hindi malakas ang super ego mo, ayun, it leads to trouble. Pwede kang makagawa ng krimen. No? Yeah. What are the factors that enhance the development of criminal behavior? Ito daw yung factors na parang nakakadagdag sa pag-uugali natin, nakakadagdag sa pagiging criminal mind, criminal behavior ng isang tao. Ano-ano mga yun? Criminal demography. Pag sinabi natin criminal demography, maraming criminal sa lugar na yan. Okay? Yung mga tao na nakapaligid sa'yo, demography referring to person, population, maraming criminal doon. Ano bang mangyayari sa'yo? Ikaw na inosente. Kahit gaano ka ka-inosente, matuturuan kang gumawa ng krimen kung lahat ng nakapaligid sa'yo, criminal. Diba? Next, criminal epidemiology.
The relationship between environment and criminality. Yung environment na kung saan ka prone to criminality, kaya nga criminal epidemiology. Lahat na lang ng mga tao criminal. Okay? Environment push you to become criminal. Ang daming, meron nga sa isang lugar, may nagtitinda ng shabu. Yung shabu change. Parang over the counter. Pabili nga ng shabu, parang ganun na. Okay? Next, criminal ecology. Yan na naman. Ecology, napag-aralan na natin, parang ecosystem yan sa isang community. No? Criminal, maraming criminal sa lugar na yun. Criminal physical anthropology. Yan naman yung constitution. Physical constitution of men na kaya niyang makagawa ng krimen. Di ba? Meron ba kayong nalalaman na sa isang lugar maraming boksingan? Nung nasa Baguio pa kami, uso yung bully noon pa. Wala pa yung anti-bullying law. Marami ng mga bully sa amin noon. Ang ginagawa, since maliliit kami, pinag-aaway-away kami. Walang araw na hindi kami pinag-aaway-away. Pinapaganyan, no? Kuldingin man, no kayang. Siyempre, no kuldingin, agungit, or halimbawa, ako sana, magagalit ako, lumaban. Hanggang pag-aawayin kayo, wala na. Pinagginawa na kaming katuwaan. Okay? So, next is criminal psychology. The thinking of a person is always criminal. Kaya nga mayroong tayong narinig na criminal mind. Kasi nga, ang utak niya, puro krimen. Planuhin natin, pagplanong mapasok yung bangko na yan. Planuhin natin paano natin kidnapin si ganito. Planuhin natin paano mang-rape. Puro criminal. Kaya criminal psychology, ang tumatakbo sa kanyang utak ay criminal. Okay? Criminal psychiatry. Ayan. Human mind. The study of human mind in relation to criminality. Yan na. Brain na. Yung criminal psychology kasi human behavior. Yung ugali. Yung criminal psychiatry, laman ng utak, criminal. Okay? Next, crime typology naman tayo. Pag sinabi natin crime typology, types, no? So, first is the violent crime. Ano ba yung types ng violent crime? Okay? Ang violent crime, meron siyang specific na crime under violent crime. Rape, violent crime yan. Assault, violent crime din yan. Homicide, violent crime din yan. Murder, violent crime din yan. Terrorism, violent crime din yan. Okay, di ba? Next, number 2, types, economic crime. Okay? Isa na kaso ng ABS-CBN is economic crime. Okay, di ba? Acts in violation of criminal law and designed to bring financial reward to the offender. Kagaya na bibigyan ng financial reward sa criminal. Pagnanakaw. Arson. Okay? Fraud, estafa, white collar crime, and organized crime. Pag sinabi nating white collar crime, ito yung mga trabaho ng mga mayayaman na mayroong katungkulan sa gobyerno na nakakagawa ng krimen. Corruption. Lahat, hindi lang corruption, basta in line sa kanilang profession na sila ay mayaman, high respectability, kay white collar crimes yan. Kahit simpleng krimen lang, white collar crimes yan. Organized crime naman, this is purely on economic gain. Para mabenepisyuhan ang lahat. Okay?
that is under economic crime. Bakit nag-organize sila? Para makakuha ng pera. Kaya ang main purpose ng organized crime is profit. Number 3 is public order crime. What is meant by public order crime? Ang other term ng public order crime is victimless crime. Victimless, walang biktima. Bakit may crime? May biktima Ang problema, victimless, hindi siya pwedeng magreklamo. Kaya tinawag na victimless crime. May crime pero walang victim. No? Kagaya ng kasi kasama ka kasi sa kasama ka sa crime, kaya victimless ka. Hindi ka pwedeng magreklamo. Example, di ba ngayon, bawal ang sugal. Nagsugal ka, natalo ka ng 1 million, pwede ka bang magreklamo na natalo ka ng 1 million sa isang oras? Sa isang oras, natalo ka ng 1 million, pwede ka bang magreklamo nung kinuha yung 1 million mo? Hindi. No? Okay? Yung mga prostitute, pagkatapos ng sexual ceremony, hindi ka binayaran, pwede ka bang magreklamo? Bawal nga ang prostitute Ikaw nga, huhuliin ka. Hindi ka pwedeng magreklamo. Krimen yun, ginawa mo. Okay? Kaya, public order crime ang tawag dyan. Victimless crime. Okay? Next, let's discuss yung dissociative disorder. Ano ba ang dissociative disorder? Pag sinabi nating dissociative disorder, this is characterized by amnesia, characterized by multiple personality, characterized by depersonalization. So, meron tayong tatlong papag-aralan, So, pag meron ka nitong tatlong ito, you have dissociative disorder. Una, amnesia. Pag may amnesia ka, ang disorder na yan ay dissociative disorder. At may dalawang klase ang amnesia. Ang amnesia, yung loss of memory. Mayroong dalawang klase ng pagka-loss ng memory. Brain pathology amnesia and psychogenic amnesia. Pag sinabi nating brain pathology amnesia, total loss of memory. Ang psychogenic amnesia, failure to recall or partial loss of memory. At least dito, meron ka pang maalalang konti. Ang hindi maganda, ang pinaka-delikadong types of amnesia is yung brain pathology amnesia. Total loss. Kumbaga, parang na-reset yung utak mo to zero. Parang malaki ka na. Halimbawa, ngayon, nauntog ka, parang naging zero yung utak mo. Ang maalala mo lang, yung ngayon lang. Pero yung nakaraan, wala na. Pati nga pangalan, yung sa pelikula, yung mga napapanood natin, yung pangalan nila, hindi nila alam. Tatay nila, hindi nila alam. Ang alam lang nila, ngayon, ang alam nila. Okay? Multiple personality. Kapag meron ka nito, associative disorder din. Called dual personality. Dalawa ang katangian mo, ang pagkatao mo. Diba? Ito, pwede nating i-example ang mga sexual drive. Sex drive. Pag nakakita ng maganda, talaga namang nagagandahan. Lalaking lalaki. Pag nakakita ng gwapo, bumibigay din. Okay? Ang tawag dyan, dual personality. Kung may ganun kang feeling, pakiramdam, disorder yan. Dissociative disorder. At yung pangatlo, depersonalization. Ano ang ibig sabihin ng depersonalization? The loss of sense of self o kaya ay out of body experience. Ang tawag dyan, depersonalization. Kaya, kapag nakikinig ka, ito, napapakinggan mo ako. Pero iba yung iniisip mo, napapakinggan mo ako, pero iba yung iniisip mo, outside world, okay? You have depersonalization.
No? Nakikinig ka nga, pero yung konsentrasyon ng utak mo, yung kakainin mo mamaya, that is depersonalization. No? At kung meron kang ganyan, amnesia, multiple personality, depersonalization, meron kang dissociative disorder. Okay? Ano ba yung symptoms na merong mental disorder ang isang tao? Una, physical symptoms, 'di ba? So sa mga nakikita natin sa mga naglalakad-lakad diyan, yung mga nakahawak ng sako, sa basura sila tumitingin kung anong kinakakalkal sa basura. Yun yung nakikita natin ng mga physical appearance na sasabihin natin, itong taong ito, meron siyang mental disorder. May kapansanan sa pag-iisip. Okay? Pero kung nakasalamuhan mo na, kaibigan mo, kamag-anak mo, ang symptoms na sila ay mental disorder based on physical is vomiting, sakit sa ulo, dizziness, matamlay, loss of appetite, no? Rapid change in pulse. So, those are, yan yung mga signs nila na may mental disorder ang taong ito. Okay? Next, mental symptoms. Okay? Of course, pag mental symptoms, flights of fancy. Ibig sabihin ng flight of fancy, nag-i-imagine siya, parang tumatawa na mag-isa. Yun yung mga flight of fancy. Nag-uusap kayo, bigla-biglang tumawa na wala namang dahilan. Naku, delikado. Diba? O kaya ay nag-uusap kayo, normal siya, bigla siyang nag-uurumintado, bigla-bigla. Okay? Ayun, yung sumpungin. Yan yung mga mental symptoms. Iba na yung takbo ng utak. Okay? Next, emotional symptoms. Okay, yung emotions. Just like umiiyak, yung emotion, ayaw nilang kumain, ayaw nilang magsalita, tinatanong mo, no? Kumusta ka na? Hindi umiimik, tahimik, di ba? Yung mga baliw. Yung mga baliw na ganyan, yung tahimik lang. May mga baliw din naman na yan sa mga palipalengke na nagsasalita na walang kausap, na dire-diretso pa yung salita na walang kausap, no? Dito nga sa video natin, kung wala akong kausap na dire-diretso ang pananalita ako, baliw na ako. Pero nandyan naman kayo nakikinig, kaya hindi ako baliw. O, di ba? Okay? Next, dito tayo sa mga itong definition of terms class, ikuan nyo na lang, i-memorize nyo ang mga ito kasi importante ang mga ito. Okay? Importante ang mga ito, itong mga definition of terms na ito, na nandito, no? Para naman makapag-proceed tayo sa next topic natin under criminal sociology. Sabi ko nga sa inyo class, mahirap ang subject na ito. Criminal sociology is one of the hardest area in the board examination, no? Okay. Ano ba ang umpisan natin yung discussion natin on juvenile delinquency? Pag sinabi natin juvenile delinquency, ito yung mga crime na nakukumit ng mga kabataan. Kaya nga, ang juvenile kasi, ang other term ng juvenile ay kabataan, minor. Minor siya. Juvenile is a minor. Hindi naman pwedeng crime kasi nga minor sila. Diba? Kaya juvenile delinquency. Instead na crime, ginawang delinquency. So, ibig sabihin, ito yung mga crime binabiolate ng mga kabataan, de-violate the law. It is called juvenile delinquency, no? Okay? So, under the PD 603, ang mga minor, ang tawag dyan ay Filipino child. Yeah. Sabi ng PD 603, ang term sa mga minor de edad ay Filipino
child. Okay? Filipino child. O kaya ay child. Anong edad ba na masasabi natin na child ang isang bata, ang isang tao ay child? Kung ang edad ay below 18 years old. Okay, di ba? Person below 18 years old is a minor or a Filipino child. Below 18. Okay? So, ibig sabihin, below 18, yun ang minor. So, ang minor ay 17 ang edad. Okay? Kasi iba, yung 18 below. Kasi pag sinabi nating 18 below, kasama ang 18. Pero pag sinabi natin ang child ay below 18, so yung below ng 18, yun ang minor. Yun ang bata. So, ano ang edad? 17, 16, so 17 down. Mga bata ang mga yan. According to PD 603. Na inadapt naman sa lahat ng batas natin, pati nga sa 1993-44, the Juvenile Justice Act, kay inadapt yung principle na yan. Na ang bata ay below 18. Okay, malilito dun at 18 below. Ang 18 below, kasama yung 18. Ang below 18, hindi kasama yung 18. Kaya kapag ang edad mo ay 18, you are not a minor. You are not a minor, you are matured person. Okay? Yan. Kaya kapag pag may nagawa kang krimen at ang itsura nakita ng pulis na ano kaya ito, bata kaya ito o ano, tatanungin yung edad. Pag sinabi mo na 15, oops, teka lang, no? Pag sinabing 15 years old, under juvenile justice law ka. Okay? 9344 ka. Pero pag pumatay ka, nagnakaw ka, tinanong yung pangalan mo, 18. Pangalan mo. Edad mo, ang tanong mo, 18. Oops, hindi ka na sakop ng 9344. Unless, kung may kapansanan ka, sabi ng batas, kung ang isang tao ay may kapansanan, may dinaramdam, sakit, no? Basta kapansanan, may kapansanan yung bata, sabi ng batas, they are considered minor. Even their age, kahit yung edad nila ay matanda na, minor pa rin ang category nila. Okay? Yan. Siguro, let's continue discussion. Let's continue the discussion na next meeting. Okay? So, see you. Stay standby lang po tayo. Okay?